Rejected po itong trade offer ng Rain or Shine Elasto Painter sa Titan Ultra. Inoffer ng Rain or Shine ang kanilang guard na si Gian Mamuyak sa Titan Ultra kapalit ni Ryan Sahonia. Ito'y kinumpirma mismo ni Coach Yeng Giao sa isang panayam sa Spin PH. Pero sinabi ni Coach Yeng Giao na tumanggi itong Titan Ultra dito sa kanilang offer. Itong si Sahonia ay isa doon sa mga bagong players ng Titan Ultra at nagpakitang gilas ito kahit di ilang games pa lang ito nakapaglalaro. At yan siguro dahilan kung bakit hindi tinanggap ng Titan Ultra yung trade offer para kay Mamuyak. Sa ngayon, ayon dito sa mga balita, ang ino-offer daw ng Rain or Shine dito kay Mamuyak ay 330,000 pesos a month. 2 or 3 year contract yan. Pero mukhang hindi raw pumayag yung agent nitong si Mamuyak dito sa kontratang yan. At yan ang dahilan kung bakit mukhang kinakailangan munang baguhin ito. Ayon dito sa kampo ni Mamuyak. Sabi naman ng Rain or Shine, yan na ang kanilang final offer. So ibig nito sabihin mukhang magkakaroon pa ulit ng negosasyon. At sinabi ni Coach Yeng Giao na kung hindi raw tatanggapin itong si Gian Mamuyak yung offer na 300k, 330k every month ay ititrade na to. Sa ngayon kung sakaling hindi matrade si Gian Mamuyak, ma-auto-extend yung kontrata nito sa hanggang Disyembre. Parang yung nangyari kay Joshua Monson at Cedric Fairfield. Pero hanggang sa ngayon daw sinabi ni Coach Yeng Giao naghahanap pa rin sila ng mga players na pwedeng maging ka-trade nitong si Gian Mamuyak at ready naman daw talaga sila na i-trade ang nabanggit na player. Nag-iintay lang sila nung tamang kapalit. Actually kung titignan natin hindi naman masyadong mahirap yung hinihiling na kapalit ng Rain or Shine. Itong si Sahonia nga ay baguhan pa lang at sabi ng iba dapat tinrade na ng Titan Ultra. Pero yun nga, tumanggi ang Titan Ultra sa nabanggit na offer. Ang isa pang team ngayon na nakikipag negosasyon ay itong San Miguel Beermen at ang latest na balita daw ay kinakausap ng SMB itong Phoenix Fuel Risers para makuha yung kanilang first round draft pick. Mukhang interesado raw kasi itong San Miguel Beer na mag-acquire ng player dito sa rookie draft at gusto nila na gamitin yung first round draft pick ng Phoenix na pang number 4. Tignan natin kung ito'y matutuloy. Dahil sa ngayon, mukhang itong mga PBA teams ay nagre-ready na para sa opening ng Governor's Cup. Pero ang San Miguel daw gustong ihabol ang nabanggit na trade. Tignan natin kung papayag itong Phoenix. Dahil sa ngayon, mukhang itong San Miguel Beermen ay determinado raw at willing silang i-offer si Jeron Teng na kapalit ng draft pick. Na kay Coach Charles Chu na yan kung tatanggapin nila, no? Dahil sa ngayon, mukhang nangangailangan din itong Phoenix Fuel Masters ng additional scorer at sigurado na makakatulong dyan si Jeron Teng dahil alam natin magaling na player ito. Hindi lang nabibigyan ng minuto sa San Miguel Beermen. Kaya mukhang pwede talaga na itong si Jeron Teng ay mapunta dito sa SMB. Kung sakasakali maganda to para dito sa San Miguel. Lalo na at yung draft pick na yan magagamit nila para magawa ng maraming mga magagaling na players. Ngayon, nandito na rin yan siyempre kay Coach Charles Chu kung sa tingin niya mag-fit si Jeron Teng doon sa sistema nila. Pero sa tingin ko magiging okay naman to lalo na at si Jeron Teng ay nangangailangan lamang talaga ng minuto para ipakita kung ano ang kaya niyang gawin dito sa PBA. Kaya nga ngayon, itong San Miguel Beermen sa tingin ko magiging isa yan dito sa mga pupwede na makagawa ng paraan para matuloy ang nabanggit na trade. At kapag ito'y natuloy, sa tingin ko i-anunsyo to kaagad-agad. As it is, asahan natin na to si Coach Leo Austria gagawin ng lahat para makuha na yung draft pick nitong Phoenix Fuel Masters kahit na kinakanapan nilang i-trade si Jeron Teng. Ang isa pang balita natin ngayon, kumpirmado na si Coach Tim Con ay nasa Las Vegas dahil naghahanap ng bagong import ng Barangay Ginebra. Ayon doon sa mga balitang lumalabas, ito Barangay Ginebra coach ay nag-i-scout na dahil iniintay nila na makarecover muna si Justin Brownlee dito sa kanyang mga injuries. So magsisimula itong conference na to na hindi maglalaro si Scottie Thompson at magkakaroon ng bagong import ng Ginebra. Base doon sa pahayag ni Coach Tim Con, mukhang temporary lamang yung import na kukunin nila. Ibig sabihin, hindi nila inaasahan na ito maglalaro ng buong Governor's Cup dahil iintay lamang nila na makarecover si Justin Brownlee. Pero syempre, depende rin yan kung ano ang magiging resulta ng recovery nito si Brownlee kasi hindi pa natin alam kung gaano katagal ang kakailanganin pahinga ni Brownlee bago siya makarecover doon sa kanyang mga injuries. So kung sakasakali na tumagal yung injuries ni Justin Brownlee, baka buong Governor's Cup
ay magkakaroon ng bagong import ng Ginebra. Yung last time na hindi naglaro si Justin Brownlee ay kumuha ng import ng Ginebra si Tony Bishop, yung dating import ng Meralco. Nakaabot ng semifinals itong Barangay Ginebra kaya lang na-sweep sila ng San Miguel Beermen. Kaya nga ngayon mukhang itong lineup naman ng Barangay Ginebra kailangan na mag-adjust dahil may bago na silang import na kukunin. Kaya sa tingin ko mukhang magkakaroon ng very interesting developments ito para sa Barangay Ginebra kapag kumuha sila ng bagong import. Kasi sobrang tagal na hindi natin nakikita ang Ginebra na mayroong bagong import. So ito yung aabangan natin kung ano yung magiging pagbabago dito sa Ginebra ngayon. As it is, alam natin na kailangan na talaga. Marami nga nagsabi na eventually mangyayari to, no? Na darating yung panahon na may injure si Brownlee dahil sa katandaan na rin. At mukhang ito na nga yung panahon. Kaya ang Ginebra, kinakailangan ng humanap talaga ng bagong import na pwedeng pumalit sa kanya. Ang latest report naman ngayon na ito raw Titan Ultra, may dalawang balita sa kanila. Una, in-extend yung kontrata nitong si Joshua Monson. Auto-extension yan kasi walang trade na nangyari. Sinubukan ng Titan Ultra na makipag-trade talaga pero wala silang nakita na magandang offer para sa nasabing player. So automatic extended ang kontrata nito. Pati na ganyan din yung nangyari dito kay Cedric Fairfield nitong Blackwater Bossing. Dahil hindi sila magkaroon ng agreement pagdating dito sa contract, sa trade, ay na-extend muna hanggang December. So hindi naman daw nagmamadali itong Titan Ultra na i-trade si Monson. Pero titignan lamang nila kung ano yung mapagkakasunduan. Kung kahit hindi pa man natin trade agad ito si Monson, ang linawin lang natin ay nasa trading block pa rin ito. So kung makahanap ng magandang offer itong Rain or Shine Elasto, itong Titan Ultra, tatanggapin nila yan at ititrade ka agad ang nasabing player. So parang iyan ang mangyayari ngayon dito sa koponan ni Coach Yeng Giao. Tignan natin kung ito yung matutuloy talaga, no? Pero so far, parang yan talaga yung kanilang pinaplano. Kung mangyayari nga ang nabanggit na trade, sa tingin ko ito si Monson most likely mapupunta sa Converge or TNT. Dahil so far alam natin tumanggi na ang ang Titan Ultra dito sa inoffer ng San Miguel Beermen. So mukhang doon nga sa Converge or Titan o sa TNT mapupunta si Monson. Ang isa pang balita, ito raw Titan Ultra ay interesado na kumuha ng isang big man dito sa draft. So baka magdalawang isip sila na i-trade yung draft pick nila. Alam natin maraming teams na may gusto sa draft pick ng Titan dahil pang number 3 yan. Pero sa ngayon, mukhang determinado raw itong Titan Ultra na hindi muna ito i-trade at gamitin para mag-akba ng talent sa draft. Tignan natin kung ito'y matutuloy talaga. Dahil sa ngayon, mukhang itong Titan Ultra ay determinado na gumawa ng hakbang para mapalakas yung kanilang roster at mabigyan sila ng additional na ceiling dito sa kanilang game dahil wala pa nga silang big man sa ngayon. Shoutout muna sa mga taga-subaybay natin na sila Anthony Alon, Michael D, Dexter Domer, si Edwin Carmona Jr., Mon De Guzman, Katsakino Ducusin, Romeo Conchada, si Judy Villarosa, Malyari Mascarillas, Jonel Alagon, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Edwin Carmona Jr. at iba pa.